Isang hiwaga sa San Isidro, Quezon City. San Isidro, Quezon City. Isang tahimik na lugar. Pero sa ilalim nito, mayroong lihim na pinakamadilim sa kasaysayan ng ating bansa. Isipin mo, isang ordinaryong katayan ng baboy na hindi lang hayop ang kinakatay, kundi pati na rin tao. Daan-daang bangkay ang natagpuan ng walang pangalan, walang pagkakakilanlan, walang awa. Ang kanilang mga organo ay ipinagbili sa ibang bansa, itinago bilang inexport na frozen meat. Sino ang nag-utos nito? Sino ang may kapangyarihan upang busalan ang mga ahensya ng gobyerno? At sino si ECA, ang shadow doctor, na kayang burahin ang lahat ng ebidensya sa isang utos lang? Ito ba'y ordinaryong itim na negosyo o bahagi ng isang internasyonal na lihim na proyekto na gumagamit sa Pilipinas bilang isang pandaigdigang organ farm? Bakit maraming saksi ang nawawala at maging ang mga pulis ay takot magsalita? Ang mas nakakatakot pa, iisa lang ba ang katayan na ito o mayroon pa bang dose-dosenang iba pang lokasyon na tahimik na nagpapatakbo sa ilalim ng lungsod na ating tinitinhan? Kumukuha ng organo mula sa mga katawan ng mga taong itinuturing na walang silbi. Ngayong gabi, muli nating bubuksan ang file na sinubukang ilibing ng kapangyarihan. Ito ang totoong kwento na magpapayanig sa iyong dugo. Dahil ang pinakamalaking halimaw ay hindi nagtatago sa gubat, kundi sa likod ng puting lab coat at gusali ng ospital. Magandang gabi sa inyong lahat. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe, at panoorin ang video hanggang matapos. Dahil sa bawat segundo ng palabas na ito, maraming aral at mahahalagang kaalaman na maaari nating matutunan. Huwag ding mag-atubiling magsulat ng panalangin sa comment section. San Isidro, Quezon City. Maaga pa lang, madilim pa ang langit sa ibabaw ng lumang katayan ng baboy. Ngayong gabi, gaya ng dati, ilang residenteng nagroronda ang nakaupo sa poso, nagkakape at nakikinig sa huni ng mga kuliglig na sumasabay sa ingay ng fluorescent lamp. Pero kakaiba ang gabing iyon. Biglang may dumating na nakatutulig na masamang amoy mula sa likuran ng kulungan. Amoy na hindi baboy at hindi rin ordinaryong basura. Amoy ng kamatayan ng tao, amoy bangkay. Hindi baboy yan, tao yan, sabi ni Mang Dindo, ang pinakamatandang gwardiya sa gabi. Lahat ay natahimik. Sa simula, inakala nilang baka may namatay na baboy at hindi agad na ilibing. Pero nang lumapit sila, lalong bumigat ang hangin tagos hanggang dibdib. Isang asong kalye ang tumahol sa dulo ng bakod, naghuhukay ng lupa habang umiiyak na parang may gustong ipakita. Ano ba talaga ang nakabaon sa likod ng pader ng katayan na iyon? At bakit sa tuwing lalapit sila, nanginginig ang ilaw ng fluorescent sa itaas, kumukurap at namamatay? Kinabukasan ng umaga, may ulat na natanggap ang kapitan ng barangay. Mariing pinabulaanan ng tagapamahala ng katayan ang paratang ng mga residente. Baka dagalang yan, anya, palusot. Pero, nakapagtataka, ilang oras pagkatapos noon, dalawang manggagawa sa katayan ang biglang nawala ng walang pasabi. Hindi nag-leave, hindi nagpaalam, basta nawala kasama ang amoy na lalong bumaho. Kinagabihan, bumalik ang mga residente sa lugar. Sa pagitan ng tumpok ng dayami at tuyong dugo, may nakita silang hindi nila malilimutan, isang makapal na nylon rope na may tuyong bakas ng dugo ng tao sa dulo, at isang asul na medikal na guwantes na nakasiksik sa ilalim ng kahoy na tabla. Hindi ito pag-aari ng sinumang tagakatay ng baboy. Ang tanong, ano ang ginagawa ng medikal na kagamitan sa isang katayan ng hayop? Nang gabing iyon, nagbago ang kapaligiran sa San Isidro. Wala nang biruan ang mga nagrorondang gwardiya. Tanging mahinang bulong ang naririnig. Hindi lang baboy ang kinakatay sa lugar na iyan. At habang nagsisimulang matakot ang ilang residente, muling dumating ang amoy. Mas malakas ngayon, mas masangsang, at kung bakit man, amoy na amoy ilang tuwing hating gabi. Amoy ba ng bulok na laman ang kanilang naamoy o amoy ng lihim na sinubukang ilibing ng dugo? Ika-4 na gabi, mula nang unang lumabas ang kakaibang amoy, si Mang Dindo, Nilo at June ang nagroronda. Ang hangin ay hindi karaniwang malamig. Bandang 2 ng madaling araw, nakarinig sila ng mahinang ingay mula sa bodega ng katayan. Tulong! Biglang napalingon si Mang Dindo. Narinig ninyo, tanong niya. Ang iba ay tahimik. Muling dumating ang ingay, mahina ngunit malinaw. Tila mula sa ilalim ng lupa. Tulungan ninyo kami. Itinutok nila ang flashlight sa pinanggalingan ng ingay.
Walang tao. Tanging anino lamang ng dingding na ladrilyo na mamasa-masa at marumi. Ngunit ang mga aso sa paligid ay sabay-sabay na tumahol, nakatayo ang balahibo, ang mga buntot ay nasa pagitan ng mga hita. Lumunok si Nilo. Mang Dindo, boses ng tao yon, di ba? Hindi sumagot si Mang Dindo. Lumakad siya, idinikit ang tenga sa dingding. At sa sandaling iyon din, nanigas ang buong katawan niya. Mula sa likod ng pader, narinig ang mahinang ungol at tunog ng metal na bumagsak. Mayroong nasa likod ng dingding ng katayan. Nang sinubukan nilang pasukin ang likod ng bakod, narinig ang mabilis na yabag mula sa direksyon ng kulungan. May tumatakbo. Pero nakapagtataka, nang makarating sila doon, walang tao. Tanging ang flashlight ni Mang Dindo ang nakahuli sa basang bakas ng paa sa sahig na semento na maihalong sariwang dugo, dugo ng tao. Umabot sa rurok ang tensyon nang magdesisyon silang tumawag ng pulis. Pero nang gabing iyon, panandalian lang dumating ang patrol, isinulat ang ulat ng kung ano-ano at saka umalis. Huwag na kayong masyadong mag-isip, Mang Dindo. Baka magnanakaw lang ng baboy, sabi ng isang pulis habang nagsisindi ng sigarilyo. Pero walang magnanakaw na nag-iiwan ng ganoong amoy. Ilang oras pagkatapos, bago sumikat ang araw, si June na nakatulog sa poso ay nagkaroon ng masamang panaginip. Nakita niya ang dose-dosenang tao na nakabitin ng pabaligtad sa isang malamig na silid, bukas ang kanilang mga katawan. Ang kanilang panloob na organo ay isa-isang kinukuha. Nang magising, pinagpapawisan siya ng malamig at mula sa katayan ay muling narinig ang boses. Nandito pa kami. Kinabukasan, nagpa siya si Nilo na i-record ang ingay sa paligid ng lugar gamit ang kanyang cellphone. Nang i-playback, walang narinig kundi ang ingay ng makina ng pagkatay. Pero sa ika-negatibo 47 segundo, may narinig na mahinang bulong. Huwag mong buksan ang karne na iyan. Nag-viral ang recording sa mga residente. Sinimulan nilang tawagin ang lugar na katayan ng demonyo. Pero sa likod ng kwentong misteryoso, may mas totoo pang nangyayari. Ilang araw pagkatapos, isang tagalinis ng ECE ang lihim na nag-ulat sa pulis. Inamin niya na madalas siyang makakita ng mga delivery van na dumarating tuwing hating gabi nang walang tala sa schedule ng distribusyon. Sa loob nito, hindi baboy, kundi isang bagay na nakabalot sa itim na plastik na may medical na label. Lihim na gumalaw ang pulisya, ngunit hindi alam ng mga residente. At habang naghahanap ng ebidensya ang otoridad, tuwing gabi sa paligid ng katayan ay laging naririnig ang parehong boses. Tulungan ninyo kami bago sila dumating muli. Ingay lang ba iyon ang takot ng mga residente? O totoo bang may mga kaluluwa na sumisigaw mula sa mga katawan na hindi nabuo? At kung totoo, sino ang nagkatay sa kanila? Tao o halimaw na nakasuot ng lab coat? Masasagot ang mga tanong na iyon sa sandaling buksan ang dingding ng katayan sa unang pagkakataon at makita ng mundo kung ano ang matagal nang itinago sa likod ng amoy ng dugo na iyon. Nang umagang iyon, ang opisina ng Sipayong Police Station ay pinuntahan ng isang lalaking nakasuot ng kupas na itim na jacket. Ayaw niyang sabihin ang kanyang pangalan, ibinigay lamang ang isang kulay kape na sobre na may nakasulat na para sa mga matapang makakita ng katotohanan. Nang buksan ang sobre, sa loob nito ay may malalabong larawan, mga piraso ng katawan ng tao sa pagitan ng karne ng baboy at isang simpleng mapa ng lugar ng katayan sa San Isidro na may isang pulang marka, ang silid ng palamigan sa silangan. Sa ilalim nito ay may sulat kamay na magpapalamig ng dugo ng sinumang magbabasa nito. Hindi sila kinatay para sa karne, kundi para sa presyo. Matagal na natahimik ang opisyal na tumanggap ng ulat. Tinawag niya ang hepe ng investigasyon at ang misteryosong nagsumbong ay hindi na nakita. Ni ang T-face camera ay hindi nakunan ang kanyang mukha na para bang hindi siya dumating kailanman. Ngunit ang kuryosidad ay nakatanim na. Nagpa siya ang pulisya na magsagawa ng paunang pagsisiyasat ng walang publikasyon. 2 patrol car ang ipinadala sa lugar kasama ang isang maliit na forensic team. Pero pagdating sa gate ng ECE, sinalubong sila ng mga gwardyang nakasuot ng uniforme na walang opisyal na pagkakakilanlan. Sarado na po, sir. Nagre-renovate, sabi ng isa na may matalim na tingin. Nakapagtataka, sa likod ng bakod ay narinig ang tunog ng umiikot na makina at tunog ng metal na parang skalpel na hinahasa. Anong klase ng renovation ang ginagawa sa tanghali sa isang katayan na sinasabing sarado?
Tinala ng pulisya ang bawat galaw. Lihim na lumusot ang isa sa mga miyembro sa likod ng bakod. Natuklasan niya ang isang tumpok ng mga bakal na drum na may label na SE-3, mapanganib na medical waste. Ngunit sa loob ng drum ay hindi karayom o bendahe, kundi mga piraso ng daliri ng tao. Ito ba ay isang katayan ng baboy na sa totoo lang ay isang katayan ng tao? At sino ang may sapat na kapangyarihan upang itago ang daan-daang bangkay nang walang sinumang nagre-report? Kinuha ng mga opisyal ang sample ng dugo mula sa lugar. Nang suriin sa kriminal na laboratorio, nakakagulat ang resulta, dugo ng tao. Higit pa rito, tugma ang ihiki nito sa ilang tala ng mga nawawalang tao sa Maynila sa huling 5 taon. Wala silang sinuman. Mga palaboy, may sakit sa pag-iisip, mga mang-aawit sa kalye. Lahat na wala ng walang pangalan, walang paghahanap. At ngayon natagpuan sa pagitan ng karne ng baboy na ipinadala sa palengke. Gayunpaman, may isang bagay na nagpakilabot sa mga investigador. Sa bawat bakas ng hiwa sa katawan, mayroong malinis na hiwa. Hindi ito tulad ng magaspang na hiwa ng pagkatay, kundi resulta ng isang propesyonal na scalpel. Mayroon bang mga doktor na kasama sa likod ng itim na negosyong ito? At kung gaano nakatagal tumatakbo ang operasyong ito nang hindi natutuklasan? Ang tanong na iyon ay hindi pa nasasagot ng gabing iyon ay dumating ang isang text message sa cellphone ng isa sa mga investigador. Itigil mo ang paghukay o ikaw ang susunod na magiging karne. Pagkalipas ng 3 araw, nagpasya ang pulisya na magsagawa ng buong pag-raid. Lihim na isinagawa ang operasyon bandang 2 ng madaling araw upang hindi makaakit ng atensyon ng media. Sa ilalim ng malakas na ulan, pumasok ang forensic team na armadong kumpleto sa loob ng katayan. Mabigat ang hangin sa gabi at ngayon ang masamang amoy na dating inireklamo ng mga residente ay lalong bumaho at kumalat sa lalamunan. Nang buksan ang pinto ng palamigan, lumabas ang puting ulap na parang hininga mula sa impyerno. Ang fluorescent lamp sa loob ay mahina na kumukurap, sumisikat sa tumpok ng itim na plastik na mailabel na medikal. Nang buksan ng isa sa mga opisyal ang isa sa mga bag na iyon, biglang natahimik ang silid. Sa loob nito, isang katawan ng tao na walang ulo. Ang maayos na tahi sa dibdib ay nagpapakita na kinuha na ang puso at bato. Samantala, sa dulo ng silid, natagpuan ang 2 kalawang na operating table, kumpletong kagamitang medikal, at isang aktibong internal thesis camera. Hindi ito ordinaryong pagpatay, sabi ng isa sa mga miyembro ng forensic team na nanginginig ang boses. Ito ay kumpletong medikal na operasyon na may steril na pamamaraan. Pagkatapos ay lumabas ang malaking tanong na nagpatindig ng balahibo. Ipinagbibili ba ang mga organo na ito sa internasyonal sa pamamagitan ng opisyal na mga ospital? Sa dingding ng palamigan, mayroong whiteboard na naglalaman ng listahan ng mga code, IF-23, NEGA-14 na, GIF-7, at mga petsa ng pagpapadala. Sa simula ay hindi maintindihan, ngunit pagkatapos suriin, lumabas na ang mga petsa ng pagpapadala ay tugma sa schedule ng pag-export ng karne ng baboy sa ibang bansa. Sa loob ba ng mga export container ng karne ay mayroon ding mga organo ng tao? At sino ang kayang ayusin ang ganoong kalaking pahintulot ng hindi natutuklasan ng customs? Sa kabilang sulok, natagpuan nila ang isang nakakandadong bakal na drawer. Nang buksan, sa loob nito ay may 2 AC card mula sa malaking ospital sa Maynila. Pareho silang pangalan ng mga espesyalistang surgeon. Lahat ay nagsimulang maging malinaw. Ang network na ito ay kinasasangkutan ng mga medikal na propesyonal na kasabwat ng mga distributor ng karne upang itago ang kanilang iligal na gawain. Ngunit ang misteryo ay hindi nagtatapos doon. Sa pagitan ng mga dokumento, mayroong itim at puting larawan ng 2 lalaki na nakasuot ng lab coat na nakatayo sa harap ng isang board na may nakasulat na Project Horas. Hindi pa alam ng pulisya ang kahulugan ng salitang iyon, ngunit sa ilalim ng nakasulat ay may maliit na pangungusap sa Ingles. Human Organ Recycling and Supply. Ito ba ay code ng isang internasyonal na operasyon at si Horas ba ay isa lamang sa maraming katulad na proyekto sa Pilipinas? Bandang 3:45 ng madaling araw, lumabas ang pulisya mula sa crime scene na maputla ang mukha. Nagdala sila ng 12 ng bag ng ebidensya, ngunit mas maraming tanong ang naiwan kaysa sa mga sagot. Nang sumikat ang araw, kumalat sa publiko ang balita ng pag-raid. Nilapitan ng media ang lugar.
Ngunit nakapagtataka, kinabukasan ng umaga ay nasanitize na ang lugar. Nawala ang lahat ng ebidensya. Ang dingding ay muling pininturahan at ang pangalan ng katayan ng baboy sa San Isidro ay pinalitan ng T-code storage ng SE, bagong laman. Sino ang naglinis nito sa loob ng isang gabi? Sino ang nag-utos ng pagtanggal ng ebidensya bago matapos ang kasong ito? At bakit sabay-sabay na nag-error ang lahat ng kamera ng pulisya sa lugar? Isang bagay ang sigurado, ang amoy ng dugo ay hindi kailanman nawala. At kahit na sumikat na ang araw sa San Isidro, ang lamig sa hangin ay pareho pa rin. Malamig tulad ng palamigan na minsang nagtago ng pinakamalaking lihim ng kalakalan ng organ sa kasaysayan ng bansa. Huling bahagi, ang pagtatapos na walang katapusan. Bandang 10:45 ng gabi, Hunyo 12, 2024, tahimik ang kalangitan sa San Isidro. Ngunit sa likod ng katahimikan na iyon, isang malaking operasyon ang inihahanda. Lihim na gumalaw ang pinagsamang koponan mula sa IH at Intelligence Unit. Walang sirena, walang pabatid sa publiko. Tinawag nila itong Operasyon Baboy Itim. Malinaw ang target, ang katayan na naging alamat ng katatakutan. Nagkalat ang mga sasakyan ng pulis sa makipot na daan patungo sa lugar. Nakapatay ang mga ilaw. Tanging mahinang tunog ng radyo ng komunikasyon ang paminsan-minsang naririnig. Lahat ng unit standby. Walang magpapaputok ng walang utos. Binasag ng boses ng opisyal ang katahimikan. Eksaktong 11:07 ng gabi, winasak ang 3 metrong bakal na gate. Mabilis na pumasok ang mga tropa, nilalampasan ang masangsang na amoy na maihalong formalin na nagpatulo ng luha sa mata. Ngunit nang marating nila ang gitnang silid, biglang naging bangungot ang sitwasyon. Sa loob, 4 na lalaking nakasuot ng laboratory uniform ang nakatayo ng balisa. Hawak ng isa sa kanila ang scalpel. Dugo ay tumutulo pa rin sa dulo nito. Sa mesa sa likod nila, nakahiga ang katawan ng tao na kalahati ng bukas na may organo sa loob na kakakuha lang. "Drop your weapons, police," sigaw ng isa sa mga miyembro. Ngunit ang nakasuot ng puting lab coat ay tumakbo patungo sa palamigan. Nagpaputok. Isa ang bumagsak, 3 ang nahuli ng buhay. Ngunit ang mas nakakagulat ay hindi ang pamamarilan, kundi ang nakatago sa likod ng bakal na pinto ng palamigan. Nang buksan ang kandado, bumulusok ang lamig sa mukha, humina ang ilaw, at ang tanawin sa harap nila ay nagpako sa lahat. Daan-daang plastik na bag na naglalaman ng mga piraso ng katawan ng tao, maayos na nakasalansan, may label na parang katalogo, bato, puso, kornea, atay. Lahat ay nasa perpektong nagielong kondisyon na mailabel ng pagpapadala sa ibang bansa. Halos masuka ang isa sa mga opisyal, ngunit ang isang opisyal ay mahinang bumulong. Hindi ito maliit na iligal na operasyon, ito ay isang industriya. Agad na lumabas ang mga tanong sa isipan nilang lahat. Sino ang nagpondo sa ganoong kalaking operasyon? At paano naging sentro ng pag-export ng kamatayan ang isang ordinaryong katayan? Nang suriin nila ang control room, natagpuan ang 12 ng digital na dokumento na naglalaman ng data ng pasyente mula sa iba't ibang bansa. Kumpleto sa mga kahilingan ng organ at kamanghamanghang halaga ng dolyar na transaksyon. Sa isa sa mga file, nakasulat ang shipment of organs delivered successfully to Singapore General. Alam ba ng mga ospital sa ibang bansa na ang mga organo na ito ay nagmula sa mga taong walang pangalan na pinatay sa sariling bayan o sila ba ang regular na mamimili sa network na ito? Sa labas ng silid, malakas ang ulan na parang nakikidalamhati ang kalangitan. At sa gitna ng kaguluhan ng investigasyon, isang opisyal ang sumigaw, "Sir, tingnan ninyo ito." Sa ilalim ng operating table ay may nakatagong bakal na drawer na naglalaman ng isang kupas na itim na notebook. Sa pahina nito ay nakasulat ang listahan ng mga pangalan na hindi pangalan ng mga biktima, kundi listahan ng mga doktor. Karamihan sa kanila ay nagtatrabaho sa mga kilalang ospital sa Maynila. Ang mga tagapagligtas ba ng buhay ay sa totoo lang ang pinakatahimik na kumukuha ng buhay sa bansang ito. Kinabukasan ng umaga, nagulat ang publiko ng Pilipinas. 4 na pangunahing suspect ang inihayag ng pulisya, 2 senior surgeon, at 2 binata na tinawag na mga distributor ng organ. Ngunit ang pinakamabigat ay hindi kung sino sila, kundi kung paano sila nabuhay ng normal sa ating piling. Ang unang doktor, si E. Ramon,
ay kilala bilang isang transplant specialist na madalas lumabas sa telebisyon, nagsasalita tungkol sa etika ng medisina at pagkatao. Ang pangalawang doktor, si E. C. Villa, ay isang propesor sa isang kilalang medical university at nakatanggap pa ng National Medical Hero Award. Ngayon, pareho silang nakaupo ng tahimik sa interrogation room, malamig ang mukha na walang pagsisisi. Samantala, ang dalawang iba pang salarin, sina Andy at Rico, ay dating manggagawa sa katayan na nire-recruit upang maging courier ng laman ng tao. Nagdadala sila ng mga bangkay at organo gamit ang mga refrigerated truck, ipinapadaan sa linya ng distribusyon ng karne sa labas ng lungsod at ang ilan ay sa ibang bansa. Paano nangyari na ang isang komplikadong operasyon ay tumakbo ng maraming taon nang walang sinumang naghihinala? Ang sistema ba ng pagsubaybay sa pagkain at kalusugan ay isang ilusyon lamang na nagpapatahimik sa publiko? Sa interogasyon, maikli lang ang sinabi ni Ike Ramon, hindi kami pumapatay. Ginagamit lang namin ang mga walang silbi. Ang mga salitang iyon ay nagpako sa investigador. Mga walang silbi. Ang ibig ba niyang sabihin ay ang mga palaboy, baliw, pulubi, mga taong itinuturing na walang halaga sa mata ng mundo. Sumabat si E. C. Villa na may patag na boses. Maraming libong mayayaman ang natulungan naming mabuhay ng mas matagal. Hindi ba yun din ay pagkatao? Ang sagot na iyon ay humiwa sa silid na parang malamig na kutsilyo. Tao, para kanino? Sa mga may pera, sa mga kayang bumili ng puso, bato, at baga ng mga mahihirap. Samantala, ikinuwento ng dalawang courier na binayaran sila ng ₱50,000 para sa bawat buong padala. Hindi nila kailanman nalaman kung sino ang mga biktima, tinatanggap lamang ang mga pakete mula sa isang taong tinatawag na shadow doctor. Ang taong ito ay hindi kailanman lumalabas, ngunit ang kanyang pangalan ay nakasulat sa bawat talaan ng transaksyon, ACA. Sino itong si Isis? Siya ba ang tunay na utak ng operasyon o isang alias lamang upang itago ang isang mas mataas na tao? Habang isinasagawa ang investigasyon, may lumabas pang kakaiba. 2 araw matapos ang pagdakip, nasunog ang opisina ng batas na humahawak sa kasong ito at nawala ang lahat ng ebidensya. Nagkataon lang ba ito o bahagi ng isang mas malaking operasyon ng pagtanggal ng bakas? Sinimulang hukayin ng media. Ngunit sa tuwing may balita na ipapalabas, lumalabas ang utos na ipagpaliban mula sa itaas. Ilang mamamahayag na sumusubok na imbestigahan ng mas malalim ay biglang nawalan ng access. Isa pa nga ang natagpuang walang malay sa gilid ng Lex. Bakit napakaraming panig ang takot sa katotohanan ito? Dahil ba ang mga kasangkot ay hindi lamang mga doktor at distributor, kundi pati na rin ang mga tao sa likod ng malalaking institusyon, ahensya ng kalusugan, kumpanya ng export, at maging ang mga opisyal ng gobyerno. Habang naghihintay ang publiko ng sagot, isang mapait na katotohanan ang lumabas mula sa pinakabagong resulta ng autopsy. Lahat ng biktima ay namatay ng walang anesthesia. Hindi sila pinatulog. Naramdaman nila ang bawat hiwa. Ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik sa lahat ng investigador. Para bang ngayon lang nalaman ng bansa kung gaano kababa ang halaga ng buhay ng mahihirap sa mata ng mundo. At sa labas, sa likod ng palamigan na ngayon ay nakasara ng pulisya, mayroon pa ring hindi tuyong amoy ng dugo at isang malaking tanong na patuloy na umaalingaw sa isipan ng lahat. Kung ito ay nabunyag na, gaano karami pang katayan ang nagtatago ng laman ng tao sa likod ng kanilang mga palamigan? Matapos ang malaking pag-raid sa katayan ng San Isidro, inakala ng publiko na natapos na ang lahat. Ngunit sa katunayan, sinimulan pa lang ng mga investigador na buksan ang pinto patungo sa mas malalim na bangungot. Sa laptop ni E. Ramon, natagpuan ang 63 transcription file na may label na Project Horas. Ang mga dokumento ay naglalaman ng listahan ng mga transaksyon ng organ ng tao na may code ng malalaking ospital sa Maynila, Cebu, Singapore at maging Tokyo. Ang nakakagulat ay bawat transaksyon ay may digital signature na may parehong inisyal, ay ospital kaya ito ng T. Holy Spirit, Our Lady of Lourdes, o baka code para sa mas lihim na network. Walang sinumang nakakaalam. Ang isa pang file na may pamagat na Urgent Special Donor Packet ay naglalaman ng mga tagubilin. Ipadala ang bato at atay sa pamamagitan ng refrigerated container E2. Gamitin ang code na Frozen Pork Meat para sa permit ng export. Naayos na ang customs documents.
Ang huling pangungusap ay nagpatunghayan sa mga investigador. Naayos na ang customs documents. Ibig sabihin ba nito na mayroong mga tao mula sa ahensya ng gobyerno na kasangkot sa pagpapadala ng iligal na organo sa ibang bansa? Sinabi ng isang senior investigator na may mabigat na boses, hindi na ito tungkol sa mga tiwaling doktor. Ito ay isang operasyon na inaprubahan ng mga nasa itaas. Habang lumalalim ang investigasyon, lalong lumalabas ang mga irregularidad. 4 na pribadong ospital sa Maynila ang natagpuang may talaan ng organ transplantation na hindi kailanman iniulat sa kagawaran ng kalusugan. Ang mas kakaiba pa, lahat ng pasyente na tumanggap ay mga dayuhan at halos lahat ay umalis sa Pilipinas sa loob ng wala pang 24 oras matapos ang operasyon. Nagawa ba ang Pilipinas na isang lihim na kanlungan para sa internasyonal na kalakalan ng organ? At paano nangyari na daan-daang iligal na operasyon ang naganap ng walang anumang opisyal na pahintulot? Isang mahalagang saksi, isang senior nurse mula sa isang elite na ospital sa Menteng area, ay sa wakas nagsalita matapos itago ng gite. Sa kanyang testimonya, mahina siyang nagsalita. Halos bumulong, madalas kaming tumatanggap ng mga pasyente na dumarating tuwing hating gabi. Ang mga doktor ay laging sina E. Ramon at E. Villa. Nagdadala sila ng mga cooling box. Sabi nila, bagong donor galing sa probinsya. Pero alam ko, hindi iyon galing sa donor. Galing iyon sa laman ng tao na mainit pa. Nagpatindig balahibo ang kanyang pahayag. Inamin din niya na sa bawat misteryosong operasyon, laging may nagbabantay na nakasuot ng itim na hindi kilala ng staff ng ospital. Wala siyang pangalan sa listahan, pero tinatawag siya ng lahat na shadow director. Sino ba talaga itong shadow director na ito? At bakit sa tuwing sinusubukan ng mga investigador na alamin ang kanyang pagkakakilanlan, ang pangalan ay laging nawawala mula sa pambansang database? Isang CCTV footage mula sa parehong ospital ang nagpakita ng kahina-hinalang pangyayari. Bandang 12:14 ng hating gabi, 2 lalaki ang nagtulak ng isang kahon na mailabel na frozen pork export, papasok sa operating room. 3 oras pagkatapos, lumabas ang parehong kahon na may bagong label, medical waste. Ano ang nangyari sa loob ng operating room na iyon? At bakit lahat ng footage ay binura lamang 0 minuto matapos mag-viral ang pangyayari sa social media? Mga tanong pagkatapos ng tanong ang lumabas ng walang sagot. Ngunit isang bagay ang ngayon ay malinaw, ang network na ito ay mas malawak kaysa sa inakala. Hindi lang San Isidro, hindi lang katayan ng baboy, kundi ang buong sistema na pinagkakatiwalaan natin, mga ospital, permit sa export, at maging ang mga ahensya ng gobyerno ay kayang bilhin sa halaga ng isang pares ng bato ng tao. Nang gabing iyon, tiningnan ng isa sa mga investigador ang labas ng bintana ng opisina at bumulong, hindi na lang ordinaryong kriminal ang kalaban natin. Kinakalaban natin ang kapangyarihan na nagtatago sa likod ng lab coat. At sa labas, marami pa ring hindi nalalaman. Gaano karaming ospital pa ang gumagawa ng ganoon? Gaano karaming buhay ng palaboy ang nabenta nang hindi man lang alam ang halaga ng kanilang katawan? O marahil ang mas nakakatakot na tanong, mayroon bang mayamang pasyente na nabubuhay ngayon na may organong resulta ng pagpatay sa San Isidro nang hindi man lang alam ang pinagmulan nito? Malapit na ang hating gabi, ang forensic room ng crime lab ay naging isang tahimik na lugar na puno ng misteryo. Sa malamig na mesa, mahigit 200 bag ng bangkay ang binuksan isa-isa. Mga katawan na walang pangalan, walang pagkakakilanlan. Walang nakakaalam kung sino sila, saan sila nanggaling, at sino ang kanilang pamilya na posibleng naghihintay sa labas. Isa-isang lumabas ang resulta ng autopsy at ang mga natuklasan ay nagpatagal ng katahimikan sa mga forensic doctor. Lahat ng katawan ay may bakas ng turok sa batok. Bakas ng anesthetic fluid na mababa ang dami. Ibig sabihin, hindi sila agad namatay. Sila ay may malay nang kinuha ang kanilang mga organo. Isipin, may humihinga pa, nakabukas ang mata, nakatakip ang katawan. Nang dahan-dahan kinuha ang puso mula sa dibdib. Ang kakilakilabot na iyon ay totoo at nakatala sa bawat hiwa sa katawan ng biktima. Ang isa sa mga babaeng biktima ay tinatayang nasa 25 taong gulang na may maliit na tatoo na nakasulat na pag-asa isa pulso. Walang tugmang data sa pambansang database.
Pinangalanan nito ng forensic team na ay biktima 47, babaeng Pag-asa. Sino siya? Nawala ba siya sa kanyang pamilya o marahil ay hindi kailanman hinanap? At gaano karami pang Pag-asa ang inilibing ng walang pangalan sa katayan na iyon? Sa 214 na nabangkay na natagpuan, 78 ang babae, 71 ang lalaki. Ang iba ay hindi natukoy. Ang ilan ay may bracelet ng pasyente ng mental hospital, ang ilan naman ay mailumang sugat sa pulso. Tanda na sila ay maaaring biktima ng sapilitang pagkuha mula sa kalye. Nagtapos ang pulisya na ang network na ito ay pumipili ng mga target na pinakamadaling mawala. Ang mga hindi hahanapin ng sinuman. Mga palaboy, pasyente ng mental hospital, mga ngalakalang basura, mga nawawalang bata. Maging ang mga matatanda sa home for the aged na walang pamilya. Pero may isang bagay na mas misteryoso pa. Sa dose-dosenang bangkay, ang ilan ay may maliit na tatoo na hugis sa kaliwang dibdib. Ito ba ay tanda ng grupo na kanilang kinabibilangan o tanda ng salarin na gustong mag-iwan ng mensahe? Ang titik ba ay nangangahulugang Human o Horas? Ang pangalan ng lihim na proyekto na natagpuan sa dokumento ni Ike Ramon. Mahina ang sinabi ng isa sa mga investigador, hindi na sila tao para sa salarin. Sila ay code lamang, bagay, inventaryo. Ngunit sa likod ng lahat ng analisis na iyon, lumabas ang isang bagong misteryo. Ang ilang bangkay ay may parehong bakas ng sugat sa batok, eksaktong tulad ng bakas ng hiwa sa mga biktima ng medikal na eksperimento noong panahon ng Hapon noong 1940. Mayroon bang koneksyon ang sindikato na ito sa sinaunang biomedical na operasyon na ipinasa mula sa panahon ng pananakop? O nagkataon lamang na ang pamamaraan na ginamit ay kapareho ng pamamaraan ng militar ng Hapon sa Timog Silangang Asya noon? Walang sinumang makakasagot. Ngunit isang bagay ang nagsimulang maging malinaw. Ang network na ito ay hindi lamang isang negosyo ng organ, kundi isang sistema ng pagkuha ng katawan ng tao para sa global na eksperimento. Nang gabing iyon, tinitigan ng isa sa mga forensic doctor ang mga malamig na katawan sa harap niya at mahinang sinabi, lahat sila ay namatay ng walang pangalan. Pero dapat nating siguraduhin na sila ay maaalala. Dahil kung hindi, hahayaan natin na ang pagkatao ay malibing kasama nila. Ngunit nang magsimulang sumikat ang araw sa silangan, dumating ang nakakagulat na balita. 14 na nabag ng bangkay ang nawala mula sa palamigan. Walang bakas ng pagpasok, walang key footage, walang saksi, basta nawala na lang. Kinuha ba sila muli ng network na hindi pa nahuhuli o mayroon bang isang tao sa loob ng ahensya ng pulisya mismo ang tumulong sa kanila na burahin ang ebidensya? Ang tanong na iyon ay hindi kailanman nasagot. Ang tiyak ay ang 14 na nakatawan na iyon ay ang huling mensahe mula sa itim na sindikato. Mensahe na hindi pa sila talo, na ang operasyong ito ay maaaring lumipat lang ng lugar. At sa pagitan ng bulong ng malamig na forensic room, tila may mahinang etyo mula sa nakaraan. Kinukuha lang namin kung ano ang tingin ng mundo na walang halaga. Ngunit hindi ba ang bawat buhay, gaano man kaliit, ay sagrado? Kung maging ang ospital, ang lugar na dapat ay balwarte ng buhay, ay naging pabrika ng kamatayan. Saan pa tayo makakaramdam ng seguridad? Ang imbestigasyon sa network ng kalakalan ng organ ng tao sa San Isidro ay umabot sa pinakamadilim na punto. Bawat bagong ebidensya na lumalabas ay nagbubukas lamang ng isa pang layer ng mas madilim na misteryo. Sa lahat ng pangalan na natagpuan sa listahan ng transaksyon, may isang pagkakakilanlan na paulit-ulit, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng mukha, address, o opisyal na tala. ACA, lahat ng nasa investigasyon team ay kilala na lang siya bilang shadow doctor. Ngunit sino ba talaga si ECS? Siya ba ay isang tunay na doktor, ang utak ng operasyon, o isang administratibong multo na ginagamit upang takpan ang pangalan ng isang malaking opisyal? Isang nakakagulat na natuklasan ang nagmula sa Internal Intelligence Report. Lumabas na sa nakalipas na 2 taon, mayroong higit sa 19 na operasyon ng transplant sa mga elite na ospital sa Maynila na isinagawa ng walang opisyal na tala ng responsableng doktor. Lahat ng dokumento ay nagbanggit ng parehong pangalan, JCA, Authorized Consultant. Ngunit wala ni isang ospital ang nakakaalam kung sino siya. Nang gabing iyon,
isang follow-up raid ang isinagawa sa isang bodega ng pharmaceutical na pinaghihinalaang headquarters ng network sa lugar ng Pasig. Nang pumasok ang mga tropa, wala silang nakitang sinumang buhay. Tanging masangsang na amoy at dose-dose ng mamahaling medikal na kagamitan na iniwan ng nagmamadali. Ngunit sa pagitan ng mga kalat na kahon at tumpok ng kagamitan sa operasyon, may natagpuan silang isang bagay na nagpatindig ng balahibo. Isang video recording ng operasyon na may tagal na 47 minuto. Sa recording, makikita ang isang lalaking nakasuot ng itim na surgical mask ganap na natakpan ang kanyang mukha. Mahinahon siyang nagsasalita sa gitna ng proseso ng pagkuha ng organ. Patag ang kanyang boses ngunit nakatutok. Huwag ninyong isipin na sila ay namatay ng walang silbi. Bawat katawan ay may halaga at bawat halaga ay nagliligtas ng ibang tao. Ito ba ang tunay na boses ni ACA o isang mensahe lamang na sinadyang iwan upang takutin ang mga investigador? Ang mas kakaiba, matapos buksan ang video sa Digital Forensic Laboratory, agad na nabura ang lahat ng file sa computer ng investigador. High-level security system, military encryption. Paano gumamit ng ganoong sistema ang isang doktor? May access ba siya sa mga ahensya ng intelligence o bahagi pa nga siya ng mga ito? Sa mga talaan ng export-import na nakuha mula sa Port of Manila, natagpuan ang 12 kahina-hinalang container na ipinadala sa ibang bansa gamit ang mga dokumento ng frozen pork meat. Ngunit mula sa temperature sensor sa data log, nalaman na ang laman ng container ay nakaimbak sa temperatura ng katawan ng tao at 37 degrees Celsius. Ibig sabihin, ang laman nito ay hindi frozen meat, kundi mga organo na kakakuha lang, sariwa pa, buhay pa. Ang imbestigasyon na ito ay nagpakatakot sa lahat ng panig. Ilang miyembro ng pulisya na kasangkot ay nagsimulang makatanggap ng banta. Isa-isang nawala ang mga pangunahing saksi dahil sa kakaibang dahilan, aksidente, bigla ang atake sa puso, isa pa nga ang natagpuang patay sa banyo. Ito ba ay gawa ni ACD upang burahin ang kanyang mga bakas o may mas malaking kamay ng kapangyarihan ang sumusubok na busalan ang katotohanan? Isang gabi, isang senior investigator ang nakatanggap ng anonymous voice message. Mabigat ang kanyang boses, nanginginig, ngunit malinaw. Huwag mo akong hanapin. Nandoon ako sa bawat ospital, sa bawat operating room. Maaari mong patayin ang isang doktor, ngunit hindi ang sistema na ginawa ko. Ang pangungusap na iyon ay nagtapos ng isang mahabang gabi na may isang nakakakilabot na konklusyon. Hindi na isang tao ang hinahabol nila, kundi isang internasyonal na lihim na network na may malalim na ugat sa sistema ng kalusugan ng mundo. At mula sa huling talaan na na-decrypt mula sa laptop ni E. Ramon, may isang pangungusap na nagpatahimik sa lahat ng investigador. Ang susunod na batch ay handa na. Bagong lokasyon, timog ng Maynila. Ibig sabihin ba nito ay mayroon ng nabuong bagong network o magsisimula pa lang ang susunod na operasyon? Isang linggo matapos ang pagbubunyag ni ECA, biglang nawala ang lahat ng digital na ebidensya ng kaso mula sa server ng pulisya. Mga file, larawan, forensic results, maging ang mga autopsy report, lahat nabura sa isang gabi. Sinubaybayan ng internal IT team ang bakas ng hacker at nakakagulat ang resulta. Ang pag-atake ay nagmula sa internal na network ng gobyerno. Sino ang may sapat na lakas upang burahin ang ganoong kalaking ebidensya? At bakit sa tuwing ang bakas ay patungo sa mga nasa itaas, agad na itinitigil ang investigasyon dahil sa ipambansang seguridad? Ilang media na sumusubok na mag-broadcast ng kumpletong balita ay biglang na-block. Biglang itinigil ang live broadcast. Ang mga investigative article na ito ay nabura mula sa internet. Maging ang pangalan na San Isidro Organ Case ay nawala mula sa search engine sa loob ng 24 na oras. Para bang hindi kailanman nangyari ang kasong ito. Samantala, dalawang mamamahayag na nag-imbestiga sa kasong ito, sina Rhea at Joy, ay nagsabing nakatanggap sila ng misteryosong mensahe sa kanilang cellphone. Maikli ang mensahe, tumigil ka. Alam namin kung saan nag-aaral ang mga anak mo. Bantalang ba ito o ebidensya na buhay pa ang network na ito at sinusubaybayan ang lahat ng sumusubok na ibunyag ito? Sa kabilang banda, natagpuan ng investigasyon team ang isa pang anomalya. Karamihan sa mga doktor na kasangkot sa lihim na proyekto ay nagtatrabaho na ngayon sa ibang bansa sa ilalim ng bagong pagkakakilanlan.
Nakakuha sila ng permit para manirahan mula sa isang pandaigdigang medikal na organisasyon na nakarehistro sa ilalim ng eHuman Biocorp, isang internasyonal na kumpanya na nagpapatakbo sa larangan ng regenerative biotechnology. Ngunit matapos imbestigahan ng mas malalim, ang address ng kanilang headquarters ay isang walang lamang gusali sa Zurich. Sino ba talaga ang nagpupondo sa Biocorp at ang kumpanya ba na iyon ang legal na mukha ng pandaigdigang sindikato ng kalakalan ng organ ng tao? Ang mas nakakagulat pa, inihayag ng intelligence report na ilang organo mula sa San Isidro ay ginamit para sa research sa cell regeneration sa mga laboratorio sa ibang bansa. Ibig sabihin, ang mga katawan ng mga biktima ay hindi lang ibinebenta, kundi ginagawang materyales para sa siyentipikong eksperimento. Anong klaseng pagkatao ang natitira sa mundong ito kung ang tao ay ginagawang raw material para sa mahabang buhay ng mayayaman? Ngunit ang pinakamabigat ay nangyari sa pagtatapos ng buwan. Isang forensic officer ang nakatagpo ng data chip sa loob ng buto-buto ng isa sa mga biktima na hindi pa nasusunog. Nang basahin ang chip, lumabas ang nakasulat na Batch Nian Deasu, isa San Isidro, Philippines. Project Horace Global Division. Ang salitang P-Global Division ay naging susi. Ibig sabihin ba nito na mayroong katulad na proyekto na tumatakbo din sa ibang bansa? Ang Pilipinas ba ay isa lamang sa mga organ factory sa isang mas malaking international na network? Nang sinubukan ng mga investigador na ipadala ang ulat na ito sa headquarters, nakatanggap sila ng biglaang tawag. Kaso ay sarado sa direktang utos. Walang dahilan, walang press conference, walang hustisya, tanging katahimikan. Nang gabing iyon, isa sa mga huling investigador ang sumulat sa kanyang personal na tala-arawan. Tinikom nila ang aming mga bibig. Ngunit dapat malaman ng mundo na sa ilalim ng lungsod na ito, ang dugo ng tao ay minsang ipinagbili tulad ng isang kalakal. At sa labas, sa gitna ng kaguluhan ng kabisera na hindi kailanman natutulog, ang mabahong amoy na iyon ay paminsan-minsang naamoy mula sa timog ng Maynila. Para bang nagpapaalala na kahit nabura ang file, ang katotohanan ay hindi kayang ilibing magpakailanman. Ang tanong ngayon ay hindi na kung sino ang salarin, kundi gaano karami pang katawan ang kailangang isakripisyo, bago maglakas loob ang mundo na aminin na ang impyerno ay totoo at ito ay nasa palamigan ng operating room. Ang interrogation room ng gabing iyon ay parang isang ataol. Ang mahinang liwanag mula sa nakabiting ilaw ay sumasalamin sa maputlang mukha ni E. Ramon na ngayon ay tahimik na nakaupo sa bakal na upuan na nakaposas ang mga kamay. Sa harap niya, isang senior investigator mula sa NBA ang matalim na nakatitig habang binubuksan ang huling natitirang file. Ang tanging file na hindi nabura mula sa server. Ang file na iyon ay naglalaman ng transcript ng isang lihim na pag-uusap sa pagitan ni E. Ramon at ng isang taong nagngangalang Shadow Director. Ngunit nakapagtataka, ang recording ay walang boses ng kausap. Tanging isang boses lamang ni E. Ramon ang nagsasalita na parang may naririnig na bulong mula sa isang bagay na hindi nakikita. Nagawa ko na. Nakatanggap na ng kanyang bato ang pasyente mula sa Singapore. Mas mabuti pa yan kaysa sa isang palaboy lang. Pero sino ang pakialam? Talagang tumatakbo ang mundong ito na may pagkakaiba-iba. Tiningnan siya ng investigador. Bakit mo ginagawa ito? Ikaw ay isang doktor, dapat ay nagliligtas ng buhay, hindi nagnanakaw ng buhay ng ibang tao. Dahan-dahang itinaas ni E. Ramon ang kanyang ulo. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Nagliligtas ako ng buhay, ngunit ang mga karapat dapat lang mailigtas. Hindi sapat ang mundong ito para sa lahat, sir. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa malamig na interrogation room, matalas na parang scalpel na tumagos sa konsensya ng tao. Ipinagpatuloy niya, sa tuwing bubuksan ko ang dibdib ng isang tao, hindi ko nakikita ang mahirap o mayaman. Nakikita ko lang ang isang kalakal. Karne na kayang bilhin ng mahal. Sino ang nagturo kay E. Ramon na tingnan ang tao na parang karne? Ang baliw na ideya bang ito ay nagmula sa kanya o may iba pang kamay na humubog sa kanya upang maging isang halimaw na nakasuot ng puting lab coat? Hinimok pa ng investigador. Bahagyang tumawa si E. Ramon bago sumagot, hindi ako ang mastermind. Ako ay isang operator lamang. Ang sistema ang lumikha sa akin. Kapag hindi pinakialaman ng bansa ang mahihirap, kapag tinanggihan ng ospital ang pasyente na walang pera,
Kinuha lang namin ang puwang na ibinigay na ng mundo. Huminto siya sandali, tiningnan ang Keith's camera sa itaas niya at mahinang bumulong. At alam mo ang pinaka-ironic? Ang mga bumibili ng organo mula sa amin ay ang mga taong nagsulat ng batas upang dakpin kami. Ang pangungusap na iyon ay tumama sa investigador na parang kidlat. Ang mga matataas bang opisyal ng gobyerno ay kasama rin sa mga customer ng network na ito. Ang mga kamay bang lumagda sa mga sulat ng pagsasara ng kaso ay sa totoo lang puno ng dugo ng hindi kilalang tao mula sa San Isidro. Ilang minuto pagkatapos, humingi ng tubig si Ike Ramon. Ngunit nang ibigay ang bote, isang beses lang siyang uminom. Malakas na umubo at bumagsak sa sahig, bumubula ang bibig. Sa loob ng ilang segundo, ang doktor na dapat ay isang mahalagang saksi ay namatay sa cyanide poisoning sa kanyang sistema. Sino ang nagbigay sa kanya ng lason? Paano nakapasok ang nakamamatay na likido sa interrogation room na mahigpit na binabantayan? Walang sagot. At sa gitna ng kaguluhan na iyon, natagpuan ng pulisya ang isang maliit na piraso ng papel na nakatago sa bulsa ng kanyang lab coat. Ang nakasulat dito ay, "Huwag mo akong hanapin. Nag-ooperate pa ako." Sa ilalim ng liwanag na akala mo ay patay na. Ang papel na iyon ay nilagdaan ng isang malaking titik, S. Ito ba ang huling mensahe mula kay Isis? O ebidensya na si Ike Ramon ay isa lamang sa maraming maruruming kamay na nagtatrabaho sa ilalim ng kontrol ng shadow doctor. Ang tiyak ay ang pagkamatay ni Ike Ramon ay nagtapos ng isang investigasyon, ngunit nagbukas ng 1,000 bagong misteryo. At sa labas, kumalat ang tsismis, biglang isinara pansamantala ng malalaking ospital sa Maynila ang kanilang serbisyo sa organ transplant. Hindi dahil sa moralidad, kundi dahil sa takot na matagpuan ang parehong dugong linya. Ang tanong ngayon ay nagbago. Hindi kung sino ang may kasalanan, kundi gaano karami pang buhay ang nailigtas nila sa pamamagitan ng pagpatay. 3 araw matapos ang pagkamatay ni Ike Ramon, tila nabusalan ang mundo. Ang media sa telebisyon na dating abala sa pagbabalita ng kasong ito ay biglang huminto. Ang mga investigative article ay nawala mula sa pambansang website ng balita. Ilang mamamahayag na naglakas loob na magsulat tungkol sa kaso ng San Isidro ay iniulat na nakatanggap ng mga alok upang manahimik o mawala. Samantala, inihayag ng biglaan ang press conference mula sa pulisya. Sa opisyal na broadcast na iyon, maikli lang ang sinabi ng tagapagsalita. Ang kaso ay idineklara ng tapos. Walang karagdagang ebidensya. Lahat ng sangkot ay nahatulan na. Ngunit hindi naniwala ang publiko. Dahil alam ng mga nakakaalam ng katotohanan. Marami pa ring hindi nabubunyag. Sa likod ng eksena, umabot sa rurok ang panggigipit sa politika. Inamin ng internal sources na ilang internasyonal na ahensya ang nagpadala ng diplomatikong babala upang hindi magpatuloy ang investigasyon. Isa sa mga malalaking pangalan na lumabas ay ang eBiocorp International, isang kumpanya ng biotechnology na pinaghihinala ang pangunahing mamimili ng mga organo na resulta ng iligal na operasyon. Ang tanong, bakit kayang gipitin ng isang kumpanya sa ibang bansa ang mga ahensya ng batas ng Pilipinas at posible bang mayroon silang direktang koneksyon sa mga personalidad sa gobyerno? Isang lihim na memo na sumingaw mula sa kagawaran ng kalusugan ang nagpatibay sa hinala. Ang memo ay naglalaman ng direktang utos upang itigil ang lahat ng ulat na may kinalaman sa kalakalan ng organ dahil sa ipagbabanta sa ekonomiya at diplomatikong katatagan. Katatagan. Ang katotohanan ba ngayon ay itinuturing na banta sa ekonomiya ng bansa? Habang abala ang mga otoridad sa mga utos mula sa itaas, isa-isang nawala ang mga mahahalagang saksi. Si Andy, isa sa mga courier ng organ, ay natagpo ang nakabitin sa banyo ng selda. Si Rico, ang kanyang kasama, ay biglang inilipat sa hindi alam na lokasyon. Ang liham ng paglilipat ay pirmado ng isang opisyal na namatay na 2 taon na ang nakaraan. Paano posible na ang pirma ng isang patay na tao ay lumabas sa opisyal na dokumento? Ang network ba na ito ay nagtatrabaho pa rin sa loob ng institusyon ng batas? Ang mas nakakakilabot pa, nang gabing iyon ay inamin ng isang batang investigador na nagngangalang Renz na naniniwala pa rin sa pag-imbestiga na ang kanyang bahay ay pinuntahan ng 3 hindi kilalang tao. Iniwan lang nila ang isang pangungusap sa pinto ng kanyang bahay na nakasulat sa dugo ng manok, "Tumigil ka o balatan ka namin tulad nila."
Nag-resign si Renz kinabukasan at sa kanyang pag-alis, opisyal na nanlamigi ang kasong ito. Ngunit ang misteryo ay hindi natapos. Isang linggo matapos ihinto ang investigasyon, inireport ng mga residente sa lugar ng Fairview na may naamoy silang mabaho sa lugar ng pagtatapon ng medical waste. Nang hukayin, natagpuan ang 27 itim na bag na naglalaman ng mga piraso ng katawan ng tao, na may bakas ng hiwa na katulad ng sa San Isidro. Binuksan ba ng network na ito ang isang bagong lokasyon o ito ba ay mga labi ng lumang operasyon na sadyang inilibing upang burahin ang ebidensya? Idineklara ng pulisya na ito ay lumang medical waste lamang. Ngunit hindi naniwala ang publiko dahil ang ilang piraso ng katawan ay may nabubulok na wala pang 3 araw. Kung gayon, ang pagpatay ay hindi pa tumitigil. Si ECA ay maaaring nasa labas pa rin. Isang senior journalist ang sumulat ng huling pangungusap sa kanyang personal na kolum bago sa pilitang ipinasara ang kanyang media outlet. Sa ilalim ng lungsod ng Maynila, mayroong ibang mundo. Isang mundo kung saan ang tao ay hindi na nilalang na buhay, kundi reserbang stock para sa mga kayang bumili ng pangalawang buhay. Ang mga salitang iyon ay nagpayanig sa publiko na halos nakalimutan na ang kasong ito. Dahil kahit na lahat ay sinupil, isang bagay ang hindi mabubura. Ang amoy ng dugo ay nandoon pa rin. Dumidikit sa hangin ng San Isidro, sa mga sahig ng ospital na dating pintuan ng buhay. At ang pinakamalaking tanong ngayon ay umaalingaw sa isipan ng milyon-milyong tao. Alam ba natin kung sino ang doktor na may hawak ng kutsilyo sa operating room? Inililigtas ba niya tayo o sinisiguro na may sariwang organ na ibebenta sa itim na pamilihan? Ang mundo ay patuloy na ikot. Ngunit sa ilalim ng malamig na ilaw ng operasyon, ang pagkatao ay dahan-dahang kinakatay ng tahimik at sa pangalan ng pag-unlad. Kabanata 13, ang pagbabalik ng Horas. Bandang 2:17 ng madaling araw, isang electronic message ang pumasok sa tanggapan ng isa sa mga investigative media sa Maynila. Hindi kilala ang nagpadala, isinulat lamang ang isang pangungusap sa subject ng email. Kung ako ay mawawala, ipaalam sa mundo. Sa loob ng email ay may isang video na may tagal na 9 na minuto. Malabo ang imahe, mabigat ang boses. Ngunit malinaw, ang mukha ay kay Sevilla. Ang doktor na minsang inaresto kasama ni Ethe Ramon. Ngunit ang balita ay inilipat na siya sa ligtas na lugar. Lumabas na hindi siya ligtas sa pelikula. At nang gabing iyon, nagsalita siya sa huling pagkakataon. Hindi kami kailanman nagtrabaho para sa pera, mahina niyang sinabi. Nagtrabaho kami para sa sistema. Ang mundo ng medisina ay isang harapan lamang. Sa likod nito ay may mas malaki pa. Isang bagay na hindi man lang kayang hawakan ng gobyerno. Huminto siya sandali, nanlalabo ang mata. Akala ninyo San Isidro lang ang isang lokasyon? Hindi, iyon ay ang unang laboratorio lamang. Ang orihinal na proyekto ay tinawag na HORAS, Human Organ Recycling and Supply. Ito ay binuo ng isang medical consortium mula sa iba't ibang bansa, kasama ang mga internasyonal na ahensya na nagsasabing gumagawa sa larangan ng humanitarian aid. 8 bansa. Ibig sabihin ba nito na ang sindikato na ito ay hindi lamang isang kriminal na network, kundi isang transnasyonal na konspirasyon na pinoprotektahan ng opisyal na otoridad? Nakuha namin ang pahintulot sa pangalan ng Global Health Research, patuloy ni Ethe Villa. Ang aming mga biktima ay ang mga itinuturing na walang silbi ng sistema. Mga mahihirap, pasyente ng psychiatric, palaboy. Ibinibigay sila sa pamamagitan ng social projects na akala ninyo ay tulong humanitarian. Nanginginig ang boses ni Ethe Villa na parang may pinipigilang matinding pagkakasala. Binigyan kami ng utos mula sa itaas. Isang organ ng tao ay kayang magligtas ng 3 mayayamang tao. At sa tuwing hahawakan ko ang scalpel, alam ko na pinapalitan ko ang buhay ng isang tao ng halaga ng $1 sa isang account na hindi ko man lang pag-aari. Tinutok ng kamera ang kanyang mukha na ngayon ay puno ng takot. Alam kong darating sila, pero pakinggan ninyo ako. Si ECA ay hindi isang tao. Siya ay isang sistema, isang algorithm, isang network na kayang mag-order ng organ sa isang click. Matapos ang pangungusap na iyon, biglang huminto ang video. Ang huling frame ay nagpakita ng isang taong nakasuot ng itim na uniforme na pumasok sa silid. Pagkatapos ay tunog ng putok, itim na screen.
Kinabukasan ng umaga, si E. Sevilla ay natagpuang patay sa isang hotel sa Baguio. Ayon sa opisyal na ulat, suicide. Ngunit alam ng lahat ng nanood ng video na iyon na hindi iyon suicide, iyon ay pagpatay. Kumalat ba ang recording na iyon? Hindi. 2 oras matapos ipadala ang video, nawala ang website ng media. Nawala ang kanilang server. Ngunit, isang mamamahayag na nagngangalang Rhea na minsang nag-cover ng kaso ng San Isidro ay nagawang mag-save ng kopya ng file sa isang server sa ibang bansa. Mula dito, sa wakas ay nalaman ng mundo na ang kaso na dating tinatawag na lokal na issue ay isang maliit na bahagi lamang ng isang pandaigdigang kalakalan ng organ. Ngunit nakapagtataka, matapos i-upload muli ang video sa internet, hindi ito mabuksan. Sa tuwing susubukan ng mga tao na i-play, ipinapakita ng screen ang parehong mensahe. Access denied. Controlled Material EULA Global Health Alliance. Ang Global Health Alliance ba ang opisyal na takip ng Project Horas? At kung gaano karaming ahensya ng mundo ang sa totoo lang ay nagpoprotekta sa negosyong ito ng dugo sa pangalan ng pagkatao? Nang gabing iyon, si Rhea ay nawala ng walang bakas. Hindi na aktibo ang kanyang telepono, walang laman ang kanyang apartment, nabura ang lahat ng kanyang data. Ngunit sa kanyang working desk ay may natirang sulat kamay. Nandito na sila, pero laging nakakahanap ng sariling daan ang katotohanan. 6 na buwan matapos opisyal na isara ang lahat ng kaso, muling binuksan ang lugar ng dating katayan ng baboy sa San Isidro. Ngayon, ang gusali ay na-renovate na, inilunsad bilang isang sentro ng distribusyon ng karne ng bansa. Ngunit, alam ng mga residente sa paligid na walang nagbago. Ang masangsang na amoy ay nandoon pa rin, dumarating sa tuwing umuulan. Isinusumpa ng mga tagalinis na nagtatrabaho doon na nakarinig sila ng yabag sa palamigan sa gabi. Wala namang tao sa lugar. Ang ingay ay huminto sa harap mismo ng bagong sementadong dingding. Para bang mayroon pa ring naiwan sa likod nito. Sinabi ng gobyerno na ang lahat ng chismis ay mass hallucination lamang. Ngunit noong kalagitnaan ng Agosto, isang manggagawa ang naghukay ng kanal sa likod ng gusali at may natagpuan siyang nagpatigil muli sa proyekto. Mga buto ng tao. Daan-daan. Karamihan ay maliliit na buto ng mga bata. Sila ba ang mga biktima ng bagong henerasyon mula sa proyekto na hindi kailanman natapos? O ito ba ay mga labi ng lumang eksperimento na sadyang inilibing upang hindi kailanman mabunyag? Nang dumating ang pulisya upang imbestigahan, ang opisyal na ulat ay nagsabi na ang mga buto ay mga labi ng kolonyal na panahon. Ngunit isang forensic expert na lihim na sumuri sa sample ay nagsabi ng iba. Wala pang 3 taon ang mga buto na ito. Ibig sabihin, pumapatay pa rin sila hanggang kamakailan lang. At sa gitna ng kaguluhan na iyon, isang anonymous na mensahe ang muling pumasok sa dating redaksyon kung saan nagtatrabaho si Rhea. Isang linya lamang ng pangungusap sa itim na screen, Batch 002 Pasig South. Ibig sabihin ba nito ay lumipat na ng lokasyon ang sindikato? At ang bawat malaking lungsod ba sa Pilipinas ay nagtatago na ngayon ng sarili nitong organ factory? Madalas na nakikita ng mga residente sa paligid ng dating lokasyon ang mga delivery van na walang logo na humihinto sa harap ng gusali tuwing hating gabi. Hindi nagtagal ay naririnig ang tunog ng umiikot na makina at ang malamig na tunog na katangian ng freezer ng industriya. Ngunit sa tuwing darating ang mga otoridad kinabukasan ng umaga, nawawala ang lahat, malinis, maayos. Para bang walang nangyari doon. Samantala sa ibang bansa, sumingaw sa publiko ang lihim na ulat ng B. Ang isa sa mga talata nito ay nagpagimbal sa mundo. Ang Timog Silangang Asya ang naging pangunahing daanan ng supply ng mga hindi rehistradong organ ng tao. Ang Pilipinas ay hinuhulaang may 4 na aktibong lokasyon mula pa noong 2015. 4 na lokasyon at isa pa lang ang natagpuan. Ang 3 pa ba ay tumatakbo pa hanggang ngayon? At gaano karaming tao ang nawala nang hindi nalalaman ang kanilang kapalaran dahil ang kanilang mga katawan ay kinuha upang iligtas ang isang tao sa ibang bansa. Sa pagtatapos ng internal report ng pulisya, may isang pangungusap na halos nabura. Hanggat may demand, ang katayan ng tao ay hindi kailanman titigil sa pagpapatakbo. Ang mga gabi sa San Isidro ay tahimik na ngayon. Ngunit sa ilalim ng bagong sementadong sahig, sa likod ng palamigan na pininturahan ng puti, may natitira pang isang maliit na silid na hindi kailanman binuksan.
Isang silid kung saan ang amoy ng dugo ay tila gumagapang pa rin mula sa mga siwang ng dingding at sa isa sa mga dingding nito na ngayon ay sementado. May malabong ukit na mababasa lamang kapag sininagan ng flashlight. Ang huling organ ay hindi pa nakuha. Ang huling tanong ay umaalingaw sa isipan ng sinumang nakarinig ng kwentong ito. Nagtapos na ba talaga ang horror na ito o naghihintay lang tayo ng oras hanggang sa muling magkaroon ng bitak ang dingding na iyon at ang lihim na matagal ng inilibing ay muling lumabas? Dahil isang bagay ang ngayon ay sigurado. Sa tuwing bubuhos ang dugo ng tao para sa tubo, aamuyin ito ng mundo. Ngayon man o sa susunod na henerasyon. Ang gabi sa San Isidro ay tila tahimik. Walang sirena, walang hiyawan, tanging mahinang liwanag ng ilaw ng kalye ang sumisinag sa dingding ng dating katayan na pininturahan ng puti. Na para bang gustong takpan ang lahat ng kasalanan na minsang nangyari sa ilalim nito. Ngunit ang hangin sa paligid ng lugar ay mabigat pa rin. Na para bang may pinipigil. Na para bang ayaw kalimutan ng lupa ang dugo na minsang sumipsip sa mga butas nito. Maaaring pinatawad na ng bansang ito, ngunit hindi kailanman nakakalimot ang lupa. Mula sa trahedya ng San Isidro, ipinapaalala sa atin ang pinakamadilim na katotohanan na kapag ang tao ay huminto sa pagpapahalaga sa buhay ng kapwa, doon tayo bumabagsak sa antas ng Maninila, hindi na isang bansa. Kapag ang katawan ng tao ay ginagawang paninda, kapag ang buhay ng maliliit na mamamayan ay itinuturing na walang halaga kaysa sa isang piraso ng karne sa export market, kung gayon, ang namamatay ay hindi lamang ang mga biktima, kundi ang ating pagkatao. Ang bansang Pilipinas ay itinayo sa dugo at luha ng mga bayani na handang mamatay para sa karangalan at katarungan. Ngunit ngayon, may iba pang dugo na bumubuhos, hindi dahil sa digmaan upang ipagtanggol ang kalayaan, kundi dahil sa kasakiman, kahalayan at pagtataksil sa marangal na halaga ng pagkatao mismo. Alam ba natin na ang pananakop ngayon ay hindi na nagmumula sa labas, kundi ipinanganak mula sa loob ng ating sariling bansa? Mula sa mga nagtatago sa likod ng puting lab coat, uniforme ng opisyal at bandera ng kumpanya. Ang kwentong ito ay hindi lamang isang misteryo ng krimen. Ito ay isang basag na salamin ng isang bansa na nagsisimula ng mawala ang moral na direksyon nito. Kapag ang mahihirap na mamamayan ay kinukuha at ginagawang materyales para sa eksperimento, kapag ang mga bata sa kalye at mga palaboy ay nawawala ng hindi hinahanap, kung gayon, ang bansang ito ay kumakain ng sarili nitong mga anak. At iyon ang pinakakakilakilabot na anyo ng pagkawasak. Isang pagkawasak na hindi nakikita ngunit nararamdaman ng konsensya. Kami bang mga Pilipino ay mananahimik na lang? Hahayaan ba natin na ibenta ang dugo ng kapwa Pilipino para iligtas ang mayayaman sa ibang bansa? Hahayaan ba natin na ang ating lupang tinubuan na dating mabango sa pakikipaglaban ay maging pabrika ng organ ng tao para sa internasyonal na mundo? Hindi. Hindi dapat. Ang isang dakilang bansa ay hindi isang bansang mayaman sa likas na yaman, kundi isang bansa na hindi nawawalan ng pagkatao. Isang bansa na nangangahas magsabi ng hindi sa kalupitan. Maging kapag ang kalupitan na iyon ay nababalutan ng bandera ng agham, negosyo, at pandaigdigang politika. San Isidro, Pasig, Maynila, tatlong pangalan na ngayon ay simbolo ng sugat. Ngunit sa likod ng sugat na iyon ay may mas malalim na babala para sa lahat ng mamamayan na hanggat isinasara natin ang ating mga mata sa paghihirap ng maliliit, hanggat tatalikuran natin ang iyak ng mga mahihina, hanggat mas pinipili nating manahimik dahil sa takot o katamaran. Kung gayon tayo lahat ay may kasalanan. Dahil ang pinakamalaking krimen ay hindi lamang pagpatay, kundi ang pananahimik ng mga mabubuting tao habang nangyayari ang krimen sa harap ng ating mga mata. Madalas nating sabihin na mahal natin ang ating bayan. Ngunit ang ating bayan ay hindi lamang pambansang awit. Hindi rin ito bandila na iwinawagayway tuwing Agosto. Ang tunay na bayan ay ang pakikiramay, ang tapang upang protektahan ang bawat anak ng bansa nang walang pinipiling estado, ranggo o yaman. Isipin kung ang biktima ay hindi isang palaboy, kundi ang iyong kapatid. Isipin kung ang katawan na inoperahan ng walang pahintulot ay ang iyong mga magulang, ang iyong anak, o ang iyong sarili. Makakatulog pa ba tayo ng mahimbing sa gabi? Matawag pa ba natin ang ating sarili na malayang tao? Ang epilogo na ito ay hindi upang takutin, kundi upang gisingin. Gisingin ang konsensya na nagsisimula ng matulog sa gitna ng modernong kaginhawaan.
Gisingin ang damdaming nasyonalismo na nagsisimula ng kumupa sa gitna ng mundo na nagbebenta ng lahat. Maging ang organ ng tao. Dapat tayong maglakas loob na magsabi ng sapat na. Sapat na sa kasakiman na nagtatago sa likod ng teknolohiya. Sapat na sa mga kamay na nagpapalit ng buhay ng tao sa dolyar. Sapat na sa mga ahensya na bumubusal sa katotohanan para sa pekeng katatagan. Dahil kung hindi, darating ang panahon na ang dugo ay muling aakyat mula sa lupa upang humingi ng katarungan. At kapag nangyari iyon, walang sinumang makakapagtago sa likod ng uniforme, titulo o posisyon. Dahil ang lupang tinubuan mismo ang maniningil sa atin. At sa araw na iyon, kapag nabuksan ang lahat ng lihim, kapag nahulog ang lahat ng maskara, malalaman natin ang isang bagay na pinakakakilakilabot sa lahat, na ang halimaw na matagal nating hinahanap sa likod ng laboratorio ay nagtatago sa loob mismo ng ating sarili. Huwag nating hayaang maulit ang madilim na kasaysayan tulad ng sa San Isidro. Hindi lang dahil sa takot, kundi dahil mahal natin ang bansang ito, kasama ang lahat ng sugat at luha nito. Dahil ang tunay na Pilipinas ay hindi isang bansang mayaman sa kayamanan, kundi isang bansa na mayaman sa puso na nangangahas magsabi, walang tao ang karapat-dapat hiwain upang pahabain ang buhay ng ibang tao. At kung balang araw ay muling bubuhos ang dugo na iyon, ipaalam sa mundo na mayroon pa ring bansa na nakatayo, tumatangging yumuko sa kasamaan, at mayroon pa ring isang bagay na hindi mabebenta, hindi mapapalitan, hindi mabibili ng sinuman. Pagkatao.